So, antayin po natin yung full disclosure po nitong lumabas po na possible witness po at gaya po ng nasabi natin kung ano pong assistance ang po pwede po nating ibigay dito po sa possible witness, and of course yung ating investigative assistance na hihingin po sa atin ng DOJ ay ibibigay po yan ng Philippine National Police. Nasa kaluluwa to ng Pilipino. It's in the very soul. It's very much into the question of the Filipino soul. How we can put to rest things that happen to us. Hindi natin pwedeng pabayaan to and just let it go. We have to be responsible enough. Kami po ay 4 na taon na mahigit na hirap na hirap. Sobrang napakahirap. Mahirap na nga yung buhay namin. Mahirap pa itong nangyari sa amin. John, anak, ito na ang pagkakataon. Dininig na ng Panginoon. Kadugtong ng buhay ko, anak. Ang makita ka pa, kahit na buto na lang, tanggap ko na, anak. Itinanggi ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang paratang ng showbiz personality na si Gretchen Barreto, na grandstanding lang daw ang kanyang ginagawang pag-imbestiga sa mga nawawalang sabungero. Kasunod ito sa naging Instagram stories ni Gretchen Barreto, habang pinapanood ang ginawang pagdinig ni Senator Bato sa pagkawala ng 34 na sabungero, na kung saan ang itinuturong mastermind ay ang business partner nitong si Atong Ang. March 21, 2022 nang ginanap ang ikatlong pagdinig ni Senator Bato, at lumabas mula sa mga witness na si Atong Ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay Bato, unang-una, sinabi niya mahal daw yung relo ko. Bakit siya lang ba may karapatan na magsuot ng 85,000 halaga ng relo? Bakit? Hindi pala ako pwede. Mahal talaga yun para sa akin. Ewan ko lang sa kanila, kung talagang totoong mahal sa kanila yun. Buwelta rin ni De La Rosa, na hindi siya kailanman naglaro ng sabong, gaya ng inihayag ni Gretchen, kaya hindi aniya totoo na nagkaroon siya ng utang dahil sa talpakan. Dagdag pa niya, tapos sasabihin pa niya na mayroon daw akong utang doon. May balance daw ako. Papaano ako magkakabalance? Never akong nagsugal. Never akong nagsasabong. Never in my life. Kahit once, hindi nangyari yan sa buhay ko yun, saad ng senador. Dagdag pa nito, hindi grandstanding ang ginagawa niya sa Senado. Giit niya, I never have wanted to grandstand in anything that has to do with my performance on the job. I never grandstand. Ako, galit na galit ako sa mga grandstanding na mga senador, grandstanding na mga congressman. Ayoko nun, kaya I don't know kung nag-grandstanding ba ako, but it was never my intention na mag-grandstanding ako. Sa kabuuan, naniniwala si Senator Bato, na desperado lamang itong si Gretchen Barreto na gumanti, dahil sa ginagawa niyang pagdinig. Aniya, character assassination ang ginawa ngayon ni Gretchen. If you cannot attack person through issues, you attack him through his character. Character assassination ang ginagawa nila sa akin, para lang to get back with me. Hirap naman sila makakalusot sa issues na kinaroroonan nila. A week before, tinatanong ko na siya, may problema, parang balisa, hindi ko sure kasi umuwi po siya ng weekdays po, nasa Manila siya, dito sa Taguig. Weekend is umuwi siya ng San Pablo dahil may farm po siya doon ng mga manok po. Weekend po, Friday, Saturday, Sunday, then Monday, umuwi na siya ng Manila ulit. Kasi po, ano siya dito, ahente. Then doon po, inaasikaso niya yung farm niya. And master agent din po siya noon. Tapos po, birthday ko po noon. So, 1 week siya doon nagstay sa San Pablo kasi mag-birthday ako ng August. Wala. Pwede mag-request. Anyway, may harang ka man. Pwede matanggal yung kan. Malabo yung okay lang? Kung okay lang sa'yo? Okay lang pa. Wag. Oh, yan. Para klaro yung sinasabi mo. Sige po. Then sabi ko, may problema ka ba? Sabi niya, wala akong problema. Sabi ko, pero nafe-feel ko na po sa kanya na parang
balisa siya, hindi siya okay. Sabi ko, i-share mo naman sa akin. Sabi ko, wait lang. Monday po noon, sabi niya, may gusto kong i-clear. Kasi parang may nagte-text siguro sa kanya, pero totally hindi niya sinashare sa akin kasi ayaw niya nga po nag-aalala ako. Then sabi ko, ako po tsaka yung anak ko tumabi sa kanya nung gabi. Hinahag namin siya. Siguro hindi ko alam kung bakit ganun na-feel ko kasi napapansin ko nga na medyo malungkot siya or may something na siguro na or baka mga may death threat na siya, ganyan. Monday, August 30, ginigising niya ako, pinipilit niya ako mag-withdraw ka sa BDO. Sabi ko, next time na lang, pinipilit niya pa rin ako. Sige na kasi dadalhin ko sa Manila. Sabi ko, okay, napilit niya ako. Tapos, nagpunta po kami ng BDO. Nag-withdraw po ako doon sa machine. After no, nasa sasakyan lang po siya. Kasama niya yung pinsan ko. Sabi po nung pinsan ko, may tumatawag na sa phone eh. Hawak niya po yung anak namin sa sasakyan habang hinihintay ako. So, sabi ko, hindi mo ba narinig kung sino yung tumatawag? Or, hindi niya masagot kasi nga 2 years old pa lang po yung baby namin. Then after po nun, pumunta siya ng palengke, mamimili ng breakfast namin, magluluto siya sa bahay. After nun, nag-park kami sa Jollibee, pero wala po akong napapansin na may sumusunod or something. Pag uwi po namin doon sa bahay, sa San Lucas, pagbukas ng gate, automatic po kasi yung gate, pagbukas, umupo siya. Actually, may laban po yung manok niya that day. Itinaon po talaga, kaya wala yung driver. Pagpasok po, pag upo niya doon sa may garage, may biglang po nagpasukan ng mga tao. Mga armado sila naka-black. Sabi po pagbaba ko po na sasakyan nun, sabi sa kanya, may warrant kami, may kaso ka. Nakaupo po siya magsa-cellphone. May warrant kami, may kaso ka. Pinapasok na po kami sa loob ng bahay. Kinuha lahat ng phone namin. Mga 8 po kami sa bahay. Kinuha lahat ng phone namin. Kinuha agad, tapos may warrant. Sabi ko po, wala pong kaso yan. Sabi niya, wala akong kaso. Sabi niya, may kaso yan, estafa. Large scale estafa. Sabi ko, wala po. Sabi, ito yung warrant, pero ginaganon lang nila. Hindi nila pinapakita yung warrant. So sabi ko, paano po? Pinasasan siya. Tapos, medyo naaaninag ko, nagpapasok na sila sa kwarto. Kalat na yung mga pumasok na mga armado nakaitim. Tapos may isang tao lang nakafocus sa akin na sinasabi niya nga na may kaso siya. May CCTV ba ang bahay niyo? Wala po that time. Sa kapitbahay lang. So, tatakbo ko, napakadami nung dumukot. Isa lang siya, walang baril, walang bodyguard. Sobrang, hindi na po siya nagsasalita, nakayuko lang siyang ganon. Tapos nawala na rin po ako sa sarili. Sabi ko, wala. Pues alam mo na, sabi niya. Pues alam mo na may kaso. Pero iniisip ko, kinuha yung mga phone. So, pwede po bang makahiram ng phone para matawagan ko yung family dito sa Taguig? Para naman po makasama kami. Sige, mag-iiwan kami ng tao dyan. Sabi po gano'n ng mga pumasok. Pero yung may mga baril sila, hindi nila tinututok talaga. Nakalagay lang, pinapakitang gano'n. So sabi nila, huwag kayong maingay. Pinapunta po kami dun sa sofa lahat, sa living room. Sabi nila, magsama-sama lang kayong, huwag kayong maingay dyan kasi nakakahiya sa kapitbahay dahil nga po may kaso. May kaso daw siya, which is, alam ko sa sarili kong wala. Tapos, sabi daw po sa video, actually hindi ko pinapanood. Sobrang sakit sa akin makita kung paano siya kunin. 3 minutes lang daw po, halos kinuha lahat, bags. Kahit po yung piggy bank, inano nila. Yung barya? Opo, yung piggy bank. Walang patawad itong mga tao. Tapos, Ha? yung Barya? nung nandun yung mother ko, pinapasok nila sa kwarto, pinabubuksan nila yung vault. So, kaya dinala na lang kasi wala makapagbukas ng vault. Bags, pera, lahat. Sabi ko, wala namang problema, kunin na nila lahat eh. Pero bakit siya pa, dinamay pa siya.
Napakahina po ng loob na napakabait na tao. Napakadami nilang kumuha kaya sobrang sakit sa amin. After the incident, ma'am, hindi kayo nakatawag agad ng pulis? Tumawag po agad yung sekretary niya. Ng pulis? Opo. Dapat, Actually, kung nakatawag kayo ng pulis, police dapat station eh. makarespond ka agad yung mga pulis, makapaggawa ng roadblock para maharang yung movement ng mga kasi alam mo rin yung sasakyan, di ba? Nakita mo. Humabol pa po ako kasi kinakatok ko sila dun sa baka po pwedeng makahiram ng phone, tatawagan ko kasi nga ang nasa isip ko po talaga dati is may kaso na hindi ko talaga maisip na kikidnapin siya na hindi na, nila ipapakita sa amin 6 months na po akong sobrang depressed. Sa harap po namin, may minor, puro babae kami sa bahay, magluluto lang po siya that time. Nagulat din siya. Broad daylight, 8:10 in the morning. Then nagsisigaw na po ako noon. Tinry ko pong gamitin yung sasakyan, pero wala po yung susi na dala. Lahat ng gamit na importante kinuha nila sa bahay. As in, hindi ko mga ilang oras na bago nakarating. 6 minutes lang ang pulis sa bahay. After 1 hour pa sila dumating. Di ba sa police operation, sorry lang sir to butt in ha. Lahat ng drop calls dito recorded. We called 10:52, 10:53. Ano ko lang dito. Ito sir. Anong police station kayo tumawag? Kila Lieutenant Alegreho, ang telephone number nito is 0927-837-7454. This is the police station of San Pablo. We called 10:43 outgoing. May nakausap 3 minutes and 51 seconds. Then sinabi, yung secretary ng kapatid ko, nasabi niya, may reported abduction dito. Then tumawag ulit kasi walang nagre-responde. Another 10:51, 10:52, 10:52, 10:53. Wala pa rin. Ang lapit lang ng police station, sir, dito. Imagine. And then, another incoming call, 10:58 a.m. Sinabi, baka may operation ng CIDG. Saglit lang po. And then, wala na hong dumating. 1 hour pa po bago dumating ang police. Oh, si OP, bakit ganun? 1 oras bago kayo nag-responde. Kasi kung nag-responde kagad kayo, nakatawag kayo ng ibang police station, naka-establish sila ng roadblock, naharang itong mga tao na ito. Sir, the report we received was at about 12:05, sir. Pakitanggal yung para marinig natin. Paano? Mr. Chair, the report we received was at about 12:05. And 12:05. Ano sabi mo, ma'am? Naka-off yung gabi. 10? Sir, 10:52. Andito sir, recorded po So may nakausap ka niyan, 10:52. po rito. Sino yung duty na yun? Sino ang duty at that time, yun ho ang responsible dito. We have it. It's in our phone. It's recorded. It took you 1 hour to get there. ma'am, can you please state the number again? Okay, the number is 0927-837-7454. Sorry po, dandan, ma'am. 0927-837-7454. 154. Yes, that's the hotline of my station. Yes. Oh, so ito. Sinong tagasagot mo ng number na yan? Radio operator, sir. Radio operator. O, ang radio operator nasa operation room, radio room yan palagi. Yes, sir. Bakit siya magsabi na o baka may operasyon na si DD dyan? Alam mo, General Carlos, di ba in-establish natin yan noon pa, na whenever itong mga national support units like si IDG, maggandak ng operasyon sa certain area, magpaalam sila sa may-ari ng bahay bago sila pumasok. In that case, dapat nagpaalam sa inyo sa police station na andito kami sa IDG from Krame, mag-operate kami sa lugar ninyo, mag-coordinate yan, dapat. Pareho kayong police di ba? O, bakit nagsabi yung operator mo doon na nakatanggap sa tawag na baka may operasyon na sa IDG dyan? Hindi ba? Tanungin natin yung operator mo, baka nga totoo
may nag-coordinate doon na pulis sa kanila na mag-operate doon. Tuloy natin ito, okay? Yes, Mr. Chair. Everything will be, alam mo na, masisira tayong lahat nito. Pag ganun. Bakit siya magsabing baka? Di ba? Dapat as radio operator, siya ang nagmaman sa radyo at saka sa mga telephone call, siya dapat nakakaalam kung may nag-coordinate o wala. Pag may ganun na kasong abduction, dapat nag-dispatch kagad siya ng patrol car doon at magtawag sa mga neighboring units, sa mga neighboring police stations na humarang kayo, magharang kayo dahil may kinidnap dito. Dapat ganun, di ba? Yes, Mr. Chair. Sobrang pabaya yun pag ganun na baka, ganun lang. Dapat, I think you have to reorient your people. General Carlos, lalo na dito sa coordination. Pag initials papasok sa area, dapat first and foremost coordinate sa local police para avoid yung misencounter. Di ba? That's correct, Mr. Chair. For one thing, we'll identify the radio operator on that day. Sige. Second, sir, is you are correct, sir, Mr. Chair, that if there are other police operations from other unit, they must coordinate with the local police. Hindi lang parang business na pag-usapan yan, hindi lang police, hindi lang PNP, pati armed forces, pati NBI. Kung papasok sila doon sa area ninyo, pag may kortesiya yan na magpaalam sa inyo, kasi kayo ang territorial unit eh, kayo may hawak ng lugar. Pag may mangyari dyan, hindi naman sila mananagot, kundi kayo, yung local police, may territorial jurisdiction over that area. Kaya sila naman, naintindihan nila yung papel ng local police, magpaalam yan sila, may protocol tayo, napapasok kami dyan. Pagganahin nyo na gusto yan, then identify sino yung tao mo na operator na bakit ganun 1 hour bago nag-respond yung police na Yes, Mr. Chair. masyado tayo masisira dyan. Pag ganun, hindi na mawawala ng kwan yung taong bayan sa atin yan. Tiwala na. Kalapit lang daw. Ilang meters yung police station, yung bahay nila? Siguro wala pang 3 minuto. O 6 minutes at the most. Kung talagang gusto nating tumulong sa mga distress call na yun, inandun na kagad yun. Ikaw nang hipi noon. Yes, Mr. Chair. So, find out mo kasi yung operator mo na yun. Bakit ganun? Yes, Mr. Chair. Find out. Yeah, thank you. Ma'am, please continue. Exact. Yes, sir. Just for the record, what is the exact day, date, and time? Para madaling identify nila. Sir, it was August. My brother was abducted August 30 at on or about 10 o'clock in the morning. August Brion 30. Village. The call was made August 30, August 30, 10:52. 2021, August 30, 2021, 10:52 a.m. sir. 10:52 a.m. nung sinagot yung call. So, lista nila kung sino yung duty. 10:43 po, nasagot po yung tawag namin. Unang-una po. 10:43. 10:43. And then, 5 drop calls, did not connect. And on the 6th, na-connect po ulit. At ayun ang sinabi na baka may operation ng CID dyan. It was the same operator. Yes, actually. Sir, hindi akong tumawag yung sekretary ng kapatid ko, pero nirelay lang sa amin and then recorded kasi sa phone niya itong mga drop calls na ginawa namin. Alright. Mr. Chair, may I address a question? This is the last one. Just one question. Ano sa tingin niyo bakit? Anong motibo? Bakit siya kinuha? Actually po, napakabait na tao. Kaiingitan po talaga sa totoo lang kasi sa lahat po kahit sinong tanongin doon, talagang wala pong masasabi sa kanyang bad comment sa kanya. Puro good po siya. Pero di ba, Mabait na tao. Hindi ko po talaga... di ba nangyayari po sa akin. obserbahan mo na balisang-balisa siya before the abduction? Ayun po yung... Obserbahan mo. So bilang asawa siguro, hindi ka magdududa related ba ito sa kanyang negosyo ng Ayun po eh. Sa totoo. or related ba ito sa baka may chick siya, mayroon siyang kabit na iba o ano, hindi ka nagdududa, anong pinagdududahan mo? Hindi po kasi agent ka po siya, ahente po siya dito sa real estate, then doon po may farm. So, tapos maganda rin yung kita niya dyan sa master agent. Talagang parang tinitignan ko na okay na siya eh, parang ganun. So,
Sige po, kung nagkamali, pero bakit dudukutin? Bakit? So sinabi mo nagkamali, anong suspetsa mo na pagkakamali na nagawa niya? Kasi po, ang sinabi niya sa akin, last night po nun, before siya kunin, gusto niyang i-clear ang name niya, which is naalis na siya tuwing Monday talaga sa bahay. Weekend lang siya umuwi sa San Pablo. Taga dito talaga kasi siya sa Taguig. Gusto niyang i-clear ang name niya kanino? Sa office daw po, pupunta siya ng office. Saang office? Not sure po kung dito sa Manila Arena. Manila Arena? Bakit? I-clear niya. Nagki-clear niya ba? Yun po, sabi ko, ano yan? Sabihin mo sa akin kung anong problema. Kaya lang, hindi po talaga siya nag-share sa akin kasi nga ayaw niya po na mag-share pen sa ibang tao kaysa sa akin. Yung phone po namin, 10 yung phone na nakuha. Wala kaming tinatawagan pa, may ibang nagre-ring pa. Atty. Santos, ano tingin mo? Paano magkaka-atraso yung isang master agent dito sa inyo, sa kumpanya nyo? Tingin mo, paano sila hindi natin sasabi na information lang itong gusto namin malaman. Paano sila magkaka-atraso? Just in case. Mr. Chairman, I cannot really be sure po with respect sa maaring maging atraso ng isang pagiging master agent po. Kasi ang pagiging master agent, most of the funds po kasi siya po may hawak po talaga. At he has his own players and agents na siya po lahat yung nag-manage po nun. Okay. Thank you. Apo. Ikaw, asawa ka. Anong duda mo na atraso niya sa opisina? Anong tingin mo? Bakit siya nag-atraso? Meron ba siya na-disparkong pera? Meron ba siya ginawang hindi maganda? Usap-usapan na po about sa investigation is sa cloning daw po. Ano no? Cloning. Cloning. When you say Doon po cloning, siya ano yung cloning? pinagbintangan. Yung nanggagaya ng site. Ha? Nanggagaya ng site. Please, tulungan mo kami para ako. Ano yung cloning? As far as you know, ano yung cloning? Paano ba yung explain? Ginagaya. Sir, can I be, Sige po. Tulungan nyo kami. What is cloning? Sir, ganito po yan. Yung kapatid ko, we found out after ng abduction na to, I was charged daw po of cloning. Ginagaya niya raw po yung system. Ngayon, nung araw na nawala po siya, parang kinabukasan, maraming parang lumabas na report na unang-una may video si Mr. Atong Ang, nakalagay doon sa video na pwede nyo i-search po yun, nasa YouTube yun. Yung video niya, sinasabing kayong mga master agent, kayong mga nagchochope, nagko-cloning. Pinaimbestigahan ko na kayo sa CIDG, sa NBI. Ang tanong ko nga po sa PNP, sa CIDG, NBI, totoo ba yun? Sinasabi ni Mr. Atong Ang, kung may record kayo, na nagkaroon na po kayo ng investigation at kung meron na, at kung yung kapatid ko ay nag-cloning, sana may kaso. Ang kaso nga nawala. Dinukot Okay po ma'am, pakinggan natin si IDG. Kung nagpatulong ba si Atong Ang sa inyo about cloning cases? Kukomplain ba sa inyo? Actually, sir, if we are talking about cloning, it's the job of the anti-cybercrime group. It's not CIDG. So, kaya nga, binanggit man yan na si IDG daw siya wala po patulong. kaming, at hindi naman po kami pwedeng utusan ng Mr. Atong Ang na Sir, pakinggan niyo po yung, you have to, we can play the video. Sinabi niya po doon. The video is there. But I can... Ganito yun, ma'am, ha? As far as they're concerned, wala daw. Hindi nagpapatulong si Atong Ang. Pero pwede mang gamitin ni Atong Ang yan na panakot, pagsaywar doon sa mga gumagawa ng cloning. Kayo ha? Pwede po. Report ko na kay sa NBI, sa CIDG. Nabisigan ko kayo. Pwede mo niya pang takot yun. Pwede po. Pero ikaw, as far as CIDG is concerned, hindi lumapit sa'yo? Concerned, wala pong paglapit. At the same time, sir, basically, if they will be filing a complaint, kailangan nila magbigay ng letter. Hindi lang basta sabihin, sir. NBI, how about NBI? May alam ka ba na lumapit si Atong Ang sa inyo? Per video na nakita ni ma'am
Na nagsabi daw si Atong na gano'n. Meron ba? Lumapit siya sa inyo? Sa akin, sir, personally, wala. But Yung bang subdivision ninyo, may mga security guard? Wala po. Wala. Walang gate, walang ganon. Wala po. And kampante talaga siya. Wala po talagang bodyguard, walang ano. Kasi siguro, No, security guard ng subdivision. Sorry, Mr. President. May nabanggit kayo na balisa siya at lilinisan niya yung pangalan niya sa opisina eh. May ako nabanggit. may ganun, ano siya, sabi ko. So, When I mean, security guard sa subdivision. wala. So kahit wala po kayong siguro. gate doon, sa labas-masok lang kahit sino. Opo. Ah. Hindi niya rin naramdaman na may sumusunod sa amin, ganun. Basta for the record, sir, klaruhin ko lang sa iyo. Balisa siya. Gusto niya i-clear ang pangalan niya sa opisina. When you say opisina, ano ibig mo sabihin nun? Ang nasa isip ko po is sa ano nga po, sa Manila Arena dahil master agent nga siya. Grandmaster. Pero real estate din po siya. Ahente din po siya sa mga bagay niyan. So, dalawang ano din po yung tinitingnan ng angle. Okay. Nananawagan din po ako sa mga may hawak sa kanya kung gusto lang po namin malaman ang hirap ng pinagdadaanan namin kung buhay pa o wala na 6 months na po. Makakatakas man po kayo sa batas pero sa Lord po makikita po nila kayo. Tulungan niyo po kami kasi parang dinukot niyo na rin po kami sa mental torture na pinagdadaanan namin everyday. Napakasakit. Sobra, lalo na sa nanay niya, 73 years old. Sa anak kong naiwan. Isang 13 na dalagita at isang magtutupo sa March. Sobrang hirap. Kaya maraming salamat po. Sana po makonsensya po kayo. Tulungan niyo kami. Salamat po. Thanks for the opportunity po na binigay niyo sa amin. Yes po. Asahan po ninyo. Patuloy lang po kayo. Please have faith without PNP. Ako ay appealing to you, although sa loob mo dahil umabot ng 1 oras yung responde ng ating kapulisan, well, mga lapses yun na dapat, operational lapses na dapat makukorek ng PNP. Pero when you say na mukhang nagdududa kayo sa PNP, please, tanggalin po nyo sa isipan nyo yan, have faith to your police dahil kilala ko personally itong chief PNP natin, itong si IDG director natin, kilala ko yan na hindi talaga yan makikiapid sa sindikato. Hindi po yan sila talaga sasama sa sindikato. At paniwalaan nyo po sila. At ako na po mismo bilang chairman ng committee, I can give you the assurance na hindi po yan sila sasakay sa kalukuhan. Magtiwala lang po kayo. At with your trust and confidence to our PNP, sana patuloy kayong mag-cooperate, tumulong sa investigation para mabigyan linaw itong ating problema. So maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Kami po talagang nalulungkot sa mga pangyayari.